Magandang araw sa inyo mga banateros. Ako po si Banat Bay at ito na nga pag-usapan na natin ang pinakamatinding ginawa ng ating gobyerno. Ano po yun? Itong state-sponsored coup sa Senado. Banat Bay, ano ba yung state-sponsored coup na yan sa Senado na sinasabi mo? Mamaya papaliwanag po natin kung bakit tila state-sponsored ito. Oh. Di ba? Kung meron silang sinasabing state-sponsored killing daw. Ito literal state-sponsored coup. Ha? Ginagawang tanga yung mga Pilipino pero buti na lang din marami na ho ang nagising sa kanilang pagkabobo. Biro lang. Hindi naman sa bobo. Banat Bay. Ikaw naman. Hindi. Alam mo, marami nang nagising ngayon Kasi sa ginagawa po nilang pagtatakip o kaya ay paghaharang dito sa hearing ni Marcoleta patungkol ho sa korupsyon sa flood control, lalo ho lang bumabaon at dumadaos-dos etong pamahalaan ni Marcos. Alam naman po natin mga kababayan na itong hearing na hinaharang na ito na supposedly mamaya may hearing pero ang balita ko hindi daw matutuloy ang hearing na yan. At meron din akong nabalitaan. Naku. Abangan ninyo sa Korte Suprema. Diyan ang talagang battleground. Kasi mga kababayan, alam naman po natin yung nangyaring unconstitutional at illegal na ginawa ng Gatchalian Block na kung saan ay naghalal sila ng mga opisyal sa Senado na wala naman talagang sapat na bilang o quorum. Dahil napakalinaw po sa kanilang Senate rules na kailangan po merong sapat na numero. At yan pong sapat na numero na yan ay ang majority of the members of the Senate. At ang ibig sabihin po ay pag members of the Senate, ikaw po ay hinalal at hindi pa po nawawala sa jurisdiction at at the same time ikaw pa ay senador. Lagi nilang ina-argue yung 22 daw ang senador. Simpleng-simple lang mga kababayan masuspend man ng isang tao, magtago man ng isang tao, yung tao na yan ay senador pa rin, di ba? Huwag nating kakalimutan yan. Dahil tulad nga ng paulit-ulit na natin pinapaliwanag at pinapaliwanag din ng mga matatalinong abogado na hindi pwedeng mawala ang titulong senator o senato o senado o senador pala, sorry, hindi senado, senador at senator. Sa isang tao sa pamamagitan lamang ng suspensyon o di kaya ay pagkakulong. Para bagang ganire. Kung nga rin ikaw ay pumapasok sa eskwelahan, high school student ka, ikaw ay sinuspindi ng teacher dahil ikaw ay nagka-cutting classes. O kung nga rin sinuspindi ka, sabi sa'yo, Banat Bay, dahil ikaw ay hindi pumapasok at pumapasok ka na pag lunchtime na, ikaw muna ay suspended. Isang tanong, isang sagot. Ang isa bang taong nasuspend na estudyante, siya po ba estudyante pa rin? Oo naman. Kasi nagbayad siya ng tuition Suspended nga lang. Mas matindi ho ito dahil ito ay senador. Binoto ng taong bayan. Taong bayan lang ang maaaring magpatanggal sa kanila. Hindi ho pwedeng dahil lang trip ng isang ombudsman, pwede na kagad silang matawag na hindi na senador, di ba? Kalokohan po yun. Pero mga kababayan meron lang ako sasabihin sa inyong bahagya. Pero bago po yan, baka naman pwede ngayon pa lang, i-like and share nyo na itong video. Kasi malaki, importante po yan, yung paglabas ng video ko, tapos i-share ninyo, tapos ilalike ninyo. Maganda sa algorithm yun. Ibig sabihin, parang sinasabihan nyo yung Google, maganda itong video to. Dapat ipakalat to. Isasuggest na ngayon yung video natin sa mga kababayan natin. So, para ho tayo ay patuloy na kumalat, i-share nyo kagad at i-like nyo na kagad po. Pwede naman, please lang. Parang awan nyo na. Hindi po, ito po. Ito, makinig po kayo na mabuti. Alam mo, meron lang ako naisip Alam mo, naisip po. Ito may kinaugnayan din do sa Araw ng Kalayaan. Alam mo,
kung papanoorin ninyo yung Manuel Quezon na pinapalabas ngayon, yung parte din, I think parte rin to nung General Luna tsaka yung isa pang pelikula, kung mapapansin din nyo doon. Alam mo, ang tagal na, nagtaka nga ako, sabi ko, bakit parang nagkaroon ng parang dalawang presidente na tinatawag na first president of the Philippines. Yung isa, first revolutionary president. Yung isa, first president ng republic. Basta ganyan-ganyan, di ba? Sa kasaysayan. Nagtataka rin ako. Tapos, pati yung araw ng kalayaan, sabi ng mga historian, hindi naman daw talaga yun yung araw ng kalayaan sapagkat tayo po ay nasa ilalim pa rin ng kano. Sa katunayan, yan nga yung ipinaglalaban ni Quezon noon eh. Yung kalayaan mula sa Amerika. At after nun, nasakop pa nga tayo ng Japan. Pagkatapos pa nun, tsaka pa talaga tayo nagkaroon ng talagang malaya matatawag mo, sovereign country. Di ba? Pero alam mo, kung iisipin mo ng mabuti, hindi pa rin po tayo malaya. Hanggang ngayon, ako naniniwala ako hindi pa rin tayo malaya. Bakit? Tayo po ay nabibihag pa rin ng mga korap na leader sa ating bayan. Hindi mo pa talaga masasabing totally that we are free from other influence. You know why? Sabi ko nga paano kaya matitigil ang korupsyon sa Pilipinas? Isipin mo, no? It is really sad na ang bansang Pilipinas hindi na talaga bumangon. Alam mo, itong Vietnam, halimbawa yung Vietnam, pupunta tayo dyan, mga next week, next year, next month. Marami, magtataka ka ho. Dati, sila yung mga kulelat. Yung South Korea, kulelat yan sa atin nun. Tayo ang nag-export ng bigas dyan. Pero bakit lahat sila bumangon na, tayo bumabagsak pang pailalim? Lalo pa tayong talagang dumadausdos. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari yun sa ating bayan. At talagang tuloy-tuloy ang korupsyon. Ngayon nga, lantaran na yung korupsyon, lantaran na yung pagnanakaw, lantaran na talaga. Tapos, madidinig mo yung Sandigan Bayan, hindi na hinahabol lang ang tagong yaman ng mga Marcos. Sobrang tindi. Lahat ngayon ng nagkikriticize sa gobyerno, particular kay Marcos, ay nakakasuhan. Alam mo, ako naniniwala ako, hindi talaga masusolusyonan ng korupsyon hanggang si Remulla ang ombudsman. Kasi ngayon, sobrang weaponized ang ombudsman para talaga mapanatili itong gobyerno na ito na patuloy lang ang pagnanakaw. Bakit kanyo? Kasi isipin mo na mabuti. Marami nang nagbubulgar ng korupsyon. Ano nangyayari? Sila pa yung nakukulong yung mga nagbubulgar. Kung sino pa yung talagang mastermind, yung isa pinatakas, naayon na rin sa kwento niya yun na siya ay pinaalis muna ng Pilipinas para manahimik muna. Kung sino pa yung talagang pinuno ng kamara, siya pa yung hindi nakakasuhan ng plunder. Imagine niyo yun lahat kinasuhan na nila, lahat pinakulong na nila, pati si Chavit dinamay na nila Si Chavit never makulong yan. Ang dami ng nilabanan na presidente yan, ngayon lang nakulong yan. Imaginein mo talagang pati lahat talaga Kung sino man yung magbubulgar supposedly ng katiwalian sa gobyerno, gigipitin ng ombudsman. So, halimbawa, itong nangyayari sa Senado, kita nyo naman talagang sindikato from the ombudsman, from the court, from the media. Kung sino pa yung gusto talaga magbulgar. Sino to? Yung mga senador na kasamahan ni Senate Speaker, Senate President Cayetano, yun pa yung mga kinakasuhan. Sad to say,
Mga walang bayag. Yung iba kaya lumilipat. Hindi, imagine mo ha. Ibig sabihin, we are really controlled by corruption. Before, ang ating mga hari o ang mga mananakop sa atin ay ang Espanya, Amerika, Japan. Yan yung mga nanakop sa atin. Ngayon, ang sumasakop sa atin ay korupsyon. We are slaves of money. Kaya hindi talaga tayo malaya. At kung sino pa yung nagbubulgar ng korupsyon, siya pa ang napapakulong. Mantakin mo ngayon, may pagbabanta pa si NBI director. Mantakin mo, siya na nga yung pinakatarantadong naupo dyan sa NBI. Siya yung lumusob sa Senado, yung kanya mga tauhan, yung mga tauhan niya na pinagsinungalingan niya na wala daw doon, yung pala na andon, yung wala daw dalang-dalang baril, meron pala silang mga dalang baril. Kung sino pa'y umatake sa Senado, sila pa ngayon ang hari sa Senado. Saan ka nakakita ng ganyan sa bayan? Tapos ngayon may pagbabanta pa siya. Ano sinabi niya? Ay pag daw merong umattend ng Blue Ribbon. Remember this, ano ba itong Blue Ribbon ito? Masama ba ito? Hindi, ito yung Blue Ribbon na talagang lehitimo. Bakit? Remember, until now, Senate President pa rin si Cayetano. At this very moment, dahil nilabas ko itong video na to, Senate President pa siya. So ibig sabihin, kung ano yung talagang sinasabi niyang sino ang may hawak ng Blue Ribbon, yun ang chairman pa rin hanggang ngayon. Pero bakit? Sabi niya, pag umattend daw. Mga dadalong senador. Hindi daw lehitimo. Sino ba lehitimo? Di ba yung Senate President? Hanggang ngayon niya, hindi nga nila masabing Senate President si Gatchalian eh. Saan ka nakakita? Sige. I challenge you. Saan ka nakakita? O sino mang senador ang nagsabing, hindi, si Gatchalian na Senate President. Wala. Kasi napakalinaw po sa konstitusyon. Majority of all its 24 members. Kaya hindi nila matawag si Gatchalian na Senate President. Acting lang. Kailan ba nagkakaroon ng acting? Di ba pag patay na yung o wala na yung Senate President, buhay na buhay, nagla-live nga eh. Tapos sasabihin niya, ang hindi daw lehitimo, tapos babantaan pa na posibleng kasuhan. Kaya nga ngayon mga kababayan may balita ko hindi daw itutuloy today yung Blue Ribbon hearing ni Marcoleta sa labas. May naglabas ang memes na merong Blue Ribbon hearing ngayong araw na ito. Pero nung napagtanungan natin sa ating mga contact dyan sa Senado, hindi daw tutuloy kasi may mga nag-atrasan daw witness. Dahil sa babala ni Matibag na ganito. Sabi ko nga, pambihirang buhay oo. Pambihira talaga oo. Nakakaano na yan. Parang, si Matibag pa ngayon, ang nagko-control, anak ng wedding naman, hindi ko matanggap. Hindi ko talaga matanggap na siya pa ang parang nagko-control ng Senado ngayon. Kasabihan pa na posibleng kasuhan. Saan ka nakakita ng ganire? Isang NBI director laang nagbabanta sa Senado. Remember, co-equal branch yan. Ibig sabihin, co-equal with the president yung mga senador. Look at the Constitution. Yun na sinasabi. Tapos biglang magbabanta ng NBI ng ganito. Sino ka? Sino ka para magbanta ng ganyan? Kaya nga nakakaano Tapos, eto magtataka ka doon sa announcement ni Villanueva. May nakausap nga ako sabi, tinatanong ko kasi sabi ko, talaga na bang meron na ba silang bumaligtad na ba talaga si Villanueva? Meron tayong pinagtatanungan. Sabi, hindi pa naman. Pero ang ito ay before pa mag-announce si Villanueva nito Ang pinaka-senyalis niyan,
pag nagkaroon ng special session, pag nag-utos ang presidente ng special session, ibig sabihin nun, nakuha na nila si Villanueva. Kaya hindi na ako nagtaka at kaya naglabas ako ng video. Trending nga yun sa Facebook eh. Follow nyo ako sa Facebook, Banat Biden pangalan ko doon. Ang nakalagay po doon, sinabi niya na ako'y a-attend kung magkakaroon man ng special session. In-announce niya yan Sunday doon sa kanyang iglesia, sa kanyang church. Sabi niya parang, ako'y a-attend, tayo'y magtrabaho na. May mga ganyan-ganyan pa eh. Kala mo talaga totoo eh. Magtrabaho? Ano ba ginawa nung Gatchalian Black? Nung nag-declare sila kuno ng kanilang quorum. Magtrabaho ba sila? Hindi! Pinauwi nga lahat eh. Work from home kayo. Pero remember yan na sinasabi nilang paulit-ulit kay Cayetano. Bumaba na kayo dito, umatin na kayo dito para makapagtrabaho na tayo. Nung inagaw na nila yung kapangyarihan, talagang sapilitan yan ha. Sapilitan ang ginawa nilang pag-agaw. Sa kapangyarihan, biglang, uwi na kayo lahat. Work from home tayo. Pambihirang buhay, ere, oo. Di ba? Tapos ngayon, eto na naman si Villanueva, may sasabihin na naman, no, I want to work. I want to work. Tingnan mo ha, abangan natin yung special session na yan sa Miyerkules. Pustahan tayo, hindi pag-uusapan dyan yung mga ang uunahin dyan, walang iba kung hindi yung pagpapalit ng Senate President. Itaga nyo yan. Yan ang uunahin nila. Ang maghalal ng Senate President. Hindi yung mga batas. Yung mga batas, yung mga sinasabi nilang fake news yan. Hindi, kaya tayo gagawa ng special session para ganito, ganire. Kaya nga ang tawag ko dito, tinitle ko dito is state-sponsored Senate coup. Bakit? Abay, mismong yung presidente ang nag-utos na magkaroon ng Senate session. Tapos magpapalitan ng leadership. So sino nag-coup sa Senate? Walang iba kung hindi yung presidente. Ang sagwa. Ito ba ang demokrasya sa Pilipinas? Kontrolado ng presidente ang Senado? Kayong mga senador dyan, tuta talaga kayo. Himurin nyo, supsupin nyo yung bayag niyang presidente na yan. Sobrang ito eh. Sobrang nagpapadikta sa presidente. Nakakadiri. Nakakadiri bilang isang demokratikong bansa. Kontrolado kayo ng presidente? How dare you? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw.
ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang